lang akong Brenda, 25 years old. Ako noong una akong nangibang bansa. Dahil na din sa kagustuhan kong makalimot. Dahil sawi ako sa pag-ibig that time, ay napagpasyan kong mangibang bansa. Okay naman ang bansang aking napuntahan. Maganda ang lugar. At okay naman ang mga tao dito. Namasukan ako bilang isang nani. May 3 kasing anak ang mga boss ko. Iyon ay sila Maddie, Sergio at Justine. Si Maddie at Sergio ay may sarili na silang nani. Kaya ang bunso nilang si Justine ang inalagaan ko. Malawak ang bahay at bakuran ng mga naging amo ko. Kaya 5 kaming ditong kasambahay. Kaya hindi kaya ng isa na linisan ito. Kaya kahit nani ako'y tumutulong na lang nga din ako na maglinis. Pagtulog si Justine, okay naman ang mga kasama ko dito. Kaso, yun nga lang, hindi ko pa nakikita sa personal ang amo kong lalaki. Tanging ang larawan lang nito. Isang araw noon, naglilinis ako that time. Pawisan, nakatalikod, lahat kasi ng sulok, binakyum ko. At dahil busy ako hindi ko napansin na may isang tao na nakamasid lang sa akin. Di ko naramdaman ang presence nito. Nandoon. Nagulat na lang ako nang magsalita ito. Paglingon ko'y gwapong lalaki ang nasa harapan ko. Napakagwapo nito at maamo ang kanyang mukha. Pinag-aralan ko ang bawat sulok ng kanyang mukha. Titig na titig ako sa kanya. Nang magsalita ito. Sino ka ba? Bago ka ba dito? Hello po sir. Ako po si Brenda. Bagong nani at maid po ninyo. Ganun ba? Okay. Sabay talikod nito sa akin at pumanhik na sa room nila amo. Ang sungit naman, bulong ko na lang sa aking sarili. Dahil tinalikuran na lang ako nito bigla. Kaya pinagpatuloy ko na lang ang naantalang trabaho ko. May mga time na may napapansin ako sa amo kong lalaki. Palagi itong palautos at nakasimangot sa akin. Pero di ko na lang pinansin dahil ang priority ko at palagi kong tinatatak sa aking isipan na trabaho lang ang pinunta ko sa bahay nila. Kaya dapat pakisamahan ko ito ng maayos. Kaya kahit ganoon ang pagkikitungo sa akin ng amo kong lalaki, ay inignore ko na lamang ito. Lumipas ang mga araw. May mga time at napapansin ako sa bahay ng aking mga amo na hindi masyadong nag-uusap sila sir at ma'am. Napag-alaman kong may hindi sila pagkakaunawahang dalawa, mag-asawa. Minsan, dahil wala noon ang alaga kong si Justine na sa school, inaya ko ni among babae na mag-shopping. Siyempre, sumama ako. Kaso, sa pag-aakala kong sa shopping mall kami pupunta, ay pumunta kami sa bahay ng kanyang kaibigan. Ang akala ko'y babae ang pupuntahan namin. Bagkos, isang gwapong lalaki ang kanyang kinatagpo. Hello Daisy, sino siya? Sabay turo sa akin. Hello Sandro, siya nga pala, siya ang bagong nani ni Justine. Nani? Bagong maid ninyo? Yap, pero wag kang mag-alala. Mapagkakatiwalaan siya. Diba Brenda? Tumango na lang ako that time. Dito ko napatunayan ang haka-haka ng aking mga kasamahan sa trabaho na may lalaki si ma'am. Sinabihan ako ni Ma'am Daisy na wag daw akong magsasabi kahit kanino, lalo na sa amo kong lalaki. Ako talaga ang pinagkatiwalaan nito ng kanyang mga sikreto. Awang-awa ko sa amo kong lalaki pero no choice ako. Sa totoo lang,
Gwapo naman si Sir Arman. Parang si Tom Cruise actually. First time ko lang sa bahay nila noon. Ay nagwapuhan na ako sa kanya. Humanga ako sa kanya ng patago. Pero yun ay hindi ko pinahalata. Kahit kanino, tanging ako lang ang nakakaalam. Nagpatuloy ang pakikitagpo ni Ma'am Daisy kay Sandro, lalo pat noong nag-out of town ang mga ito. At pinagtakpan ko pa siya kay Sir Arman. May mga time na nakainom si Sir Arman. Pagdating ng bahay nila isang gabi noon, may nagnak ng door. Siyempre, tulog na ang mga tao. Lalo pa ang mga kasama ko na may day off din nila. May kanya-kanya kasing kaming araw na pag-holiday. Ako, pinili ko ang Saturday at Sunday. 6 p.m. pa lang ng gabi, umaalis na ako ng bahay nila amo at bumabalik ako ng Monday morning. Kaya on that time, ako lang ang maid na naiwan sa bahay at wala si among babae na sa out of town. Sila Justin naman ay nasa room na nila ang mga ito. Kaya mga 7 p.m. na that time, nang marinig ko ang kumakatok at napagbuksan ko si among lalaki na nasa harapan ng door. Hello po sir, gandang gabi. Mas maganda ka pa sa gabi, Brenda. Ha? Ako sir? Thank you. Nang inewang ko ang door ng pintuan, ay bigla itong halos matumban at pasuray-suray sa paglalakad. Kaya nalalayan ko na lang ito. Tung makaupo sa sopa at hindi ko akalain na makukulong ako sa kanyang mga bisig. Bumilis tuloy ang tibok ng aking puso that time. Lalo pat nang magkatitigan kaming dalawa. Amoy na amoy ko tuloy ang hininga nito. Di ko na alam ang aking gagawin ng mga oras na yon. Nang ibaba na nito ang mga labi nito at gusto niya akong tukain. Halos di ako makagalaw. Lalo pa noong pinaupo niya ako mismo sa kanyang tabi at aaktong tutukain ako. Hinihintay ko na lang na dadampi ito, kaso bumalik ako sa aking diwa. At pilit akong kumawala sa pagkakayakap nito sa akin. Dahil naisip ko that time, amo ko siya, di dapat na siya'y aking patulan. Kaya nang makalis na ako sa pagkakayakap ni Sir Arman, ay mabilis akong pumunta sa aking room at nag-lock. Di ko na alam ang magiging reaction ko dahil that time, kinikilig na ako at natutuwa ako. At sinuway ko ang aking sarili. Kinabukasan, iniwasan ko na si Sir Arman at hindi ako nagpahalata sa aking mga kasama sa loob ng bahay. Halos napapanaginipan ko na lang gabi-gabi si Sir Arman na parang pantasya na lang ang lahat. Isang araw noon, may swimming lesson si Justin. Sinama ako nito sa classes na iyon para hintayin ito dahil busy si among babae at wala siyang time sa mga ganon. Dahil ako ang yaya, pumayag na lang ako, pero hindi ko akalain na si Sir Arman ang magdadrive papunta doon. Ang masaklap pa'y pinaiwan lang ako sa loob ng car nito at sinabihan na hihintayin ko na lang daw si Justin doon. Sumang-ayon na lang ako. Mga ilang saglit pa'y bumalik si Sir Arman sa kotse. Okay ka lang ba, Brenda? Opo, Sir Arman, okay lang po ko. Ba't napapansin ko lately, iniiwasan mo ako? Ako, sir, hindi po ah. Are you sure? Oo naman, sir. Brenda, alam mo, maganda ka. Wala ka bang jowa? Po? Nako, sir, change the topic. Bakit naman? Wala lang sir, sa totoo lang. Nagpo-focus lang ako sa work now kasi wala sa isip ko na magjowa. Really? Kung ako kaya,
mag-apply. Naku, binibiro mo ako, sir. Kung ano-anong pinagsasabi mo eh. Huwag mo na lang akong tawaging sir. Arman na lang. Pwede? Nako naman sir, boss kita. Di po maganda na name mo lang ang sasabihin ko. Okay lang iyon, don't worry. Actually, gusto kita. Ako po sir, I mean Arman. Lumapit si Sir Arman sa akin that time. Halos mabilis ang takbo ng aking pulso. Di na ako mapakali. Di ko akalain. Palapit pa siya ng palapit sa akin. Hanggang sa makorner na lang niya ako sa sulok ng car nito. At inaasahan ko na ang susunod na mangyayari. Bumagay na ako sa mga halik nito sa akin. Nalaman ko na hindi lang pala paghanga ang nararamdaman ko sa kanya, kundi mahal ko na ito that time. Pinaglalabanan ko ang aking emosyon dahil katulong lang ako sa kanilang bahay. Kahit pa gustong gusto ko ang ginagawa nitong pagtuka sa akin, ay pinili ko na lang na lumayo sa kanya at bumitaw. Di ako makatingin sa kanya ng diretso that time. Nakita ko sa sulok ng aking mga mata na naka-smile lang ito. Natapos ang tagpo dahil mabilis na natapos ang oras. Dahil tapos na ang swimming lesson nila Justin. Kaya kami umuwi na ng house. Holiday ko noon, syempre pa. Nag-ayos-ayos ako sa aking sarili. Kung todo paganda ang ginawa ko. Ganon kasi ako tuwing off ko sa bahay. Lang ng aking boss. Di ako masyadong nagpapaganda dahil mahirap mapagselosan ng amo. Napagpasyan kong pumunta sa bookstore at bumili ng books. Nagtingin-tingin pero may napansin akong parang may nakatingin sa akin. Nakayuko kasi ako that time. Din nang iangat ko ang aking mukha, andon si Arman. Nagulat ako bigla. Kayo pala, Sir Arman, Small World. Dito ka din pala pumupunta? Opo sir, kasi meron akong gustong bilhin. Ako na ang magbabayad. Ano bang gusto mong? Pili ka na lang dyan. Nako sir, thank you. Wag na lang po, kakaya naman. Nako, wag ka nang mahiya. Binayaran ni Sir Arman ang nagustuhan kong books. Saka ako nagpasalamat sa kanya. Saka ako nagpaalam na pupunta na ako sa tinutuluyan ko. Tumango lang ito sa akin at mabilis akong naglakad at pumunta sa aking tinutuluyang boarding house or apartment. Mag-isa lang ako na occupied sa apartment na yon. Kaya nang pumasok ako sa loob, di ko akalain na tatawagan ako ng security sa ibaba. Mayroon daw tao na hinahanap ako. Sinabi ko na lang na paakyatin na lang sa floor na tinutuluyan ko. Kaya nang ilang saglit pa ay may nag-doorbell at agad kong binuksan iyon. Pero pagbukas ko ay hindi ko akalain na si Sir Arman ang nasa labas ng door. Di ba ako nakakabala sa'yo, Brenda? Nako sir, ikaw naman pala. May kailangan ka po. Po ba kayo? Alam niyo naman na
holiday muna ngayon, di ba? Naku, oo, sinundan talaga kita. Dahil gusto kong malaman kung saan ka tumutuloy. Naku sir, pwede naman pong samahan din na lang kayo mag-utos kung ano po ang gusto ninyong iutos. Di po ba? Di mo ba ako patutuloyan sa loob ng apartment mo, Brenda? Baka kasi merong makakita sa akin dito. I mean, nakakahiya, di ba, sa mga tao. Nalalaman pinag-uusapan natin. Anak ko sir, pasensya na po. Pasok kayo, gusto niyo po ninyo tsaa or coffee? No, thanks. Ikaw talaga ang sadya ko, Brenda. Bakit Sir Arman? I mean Arman. Brenda, hindi ko na kaya at paglabanan ang nararamdaman ko sa'yo. Hindi ko na kayang itago. Mahal kita. Pero Arman, boss kita. Ama ka ni Justin. Alam ko. Pero may asawa ka, Arman. Iyon ay si Ma'am Daisy. Shh! Huwag mo nang babanggitin ang pangalan niya sa akin. Bakit naman? Under process na ang divorce namin. Nagsasama lang kami sa iisang bubong pero wala nang personalan. Alam ko na lahat ang totoo. Masaya na siya sa lalaki niya. Alam ko din na pinagkakatiwalahan ka ni Daisy, pero hindi na iyon ang mahalaga dahil ang mahalaga ngayon nakita ko ng babaeng mamahalin ko. Kung papayag ka, pero Arman, mahal kita Brenda at kung willing kang maghintay, papakasalan kita. Pero wala nang pero. Dahan-dahang lumapit si Arman sa akin. Sabay tuka sa akin. Hindi ko na alam ang aking gagawin. Mahal ko din siya. Nang hawakan nito ang aking mukha. At iyon ang start. Lahat may mga time na pinupuntahan ako nito sa apartment pag-off ko. At nagkikita kaming dalawa ni Arman nang lingid sa kaalaman ng mga nakapaligid sa amin. Pagdating naman sa bahay nila parang wala lang. Back to normal uli ang lahat. Hanggang isang araw, hindi na umuwi sa bahay nila si Sir Arman. At tuluyang naghiwalay na sila ni Ma'am Daisy. Ako naman, awang-awa kay Justin. Kaya ako ang nakipag-usap kay Arman na ayusin nila ni Daisy ang pagsama nila. Kaso, ayaw nang makisama si Daisy at ang malungkot, tuluyan nang napawalang bisa ang kasal nila. Hindi ko alam kung matutuwa ba ako o hindi sa nangyayari sa dalawa. Kaso, wala na dahil tuluyang nakisama si Ma'am Daisy kay Sandro at kinuha ni Arman si Justin. Kaso, gusto akong isama ni Justin dahil hindi daw siya sasama sa papa nito kung wala ako. Ako naman that time, nagdalawang isip ako kung sasama ako o hindi. Pero kailangan ko ang trabaho, kaya no choice ako. Nagtrabaho nga ako sa bagong bahay ni Arman kasama si Justin. At dito nga, mas lalo kaming nagkalapit na dalawa ni Arman. Kaso, gusto ko nang kumawala sa relasyon namin. Sinisisi ko sarili ko. Ba't ako pumasok sa eksena ng dalawa? Conscience ko talaga ang kalaban ko. Kahit pa sabihing divorce na sila. At para maiwasan ko si Arman, ay kumuha ako ng kapalit ko. Kahalili ko sa pagiging nani kay Justin. Nagpaalam na akong umuwi na lang ng Pinas. Galit that time si Arman sa akin. Mahal ko siya, pero ayaw ko naman na mas lalong gumulo ang lahat. Kaya iniwasan ko na lang ito. Ako ang tumistahan siya.
para lumayo. Sa airport pa lang, madami ng luha ang iniwan ko sa bansa na aking minahal ng matagal. Lalo na ang isang lalaking minahal ko. Kahit masakit pero no choice kundi i-let go ko. Nang makauwi ako sa Pinas, di ko na inisip na babalik pa ako sa abroad. May mga time na namimiss ko't naalala ko si Arman. Para malibang ako, tuluyan ko nang hindi ko siya maalala. Nag-business ako at inabala ko ang aking sarili dito. Hanggang isang araw, may naging bisita ako. Iyon ay si Arman. Hindi ako makapaniwala sa mga oras na yon. Nasa harapan ko ang matagal ko nang nais makita. Halos puno na kami ng luha sa aming mga mata. Dahil sa saya na magkita ng matagal. Nagbakasyon daw sila ni Justin sa Pinas para na din makita ako. Dahil miss na daw ako ni Justin. Nagsorry sa Arman sa akin. At gusto daw nitong bumuo kami ng pamilya. Hindi ako lubos makapaniwala. Dahil totoong mahal ako nito. At that time, hindi na ako nagdalawang isip pa na magpakasal kay Arman. Dahil na din natanggap naman ni Justin na maging part ako ng pamilya nila. Naging okay naman ang lahat. Nang matapos kaming magpakasal na Arman, ay bumili kami ng lupa sa Pinas at dito kami nag-start ng panibagong buhay. Kaya sa ngayon, masaya kaming nagsasama bilang mag-asawa. Sa katunayan, super cute nang naging panganay naming dalawa. At si Justin naman, masaya dito sa Pinas. Kaya ito ang aking kwento na hindi ko makakalimutan. Hello guys, nagustuhan ba ninyo ang kwento? Salamat sa patuloy at pagtangkilik sa ating channel, Lori May Special Story.